Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2131 hanggang Kabanata 2140. Kabanata 2131. Kung titingnan mula sa malayo, ang eksenang ito ay parang dalawang human-shaped cannonballs na nagbabanggaan, na parabang saysubog sa hindi masukat na lakas na panilang puri. Boom! Ang tunog ng ultimong banggaan ay umalingaw sa ibabaw ng kalangitan, at ang dalawang katawang nagbanggaan ay agad na humiwalay pagkadikit, at ang nakakatakot na puwersa ng banggaan ay kumalat sa buong kalangitan. Parang tinamaan ng malakas, si Shang Moxie ay lumipad ng nakabaligtad, parang saranggola na putol ang tali. Sa itaas ng kawalan, ang katawan ni Shang Moxie ay pakiramdam ay tinamaan ng malakas. Sa lakas na kumalat ng walang kontrol, ang kanyang katawan ay parang saranggola na putol ang tali, at hindi niya mapigilan ang pagbagsak pabalik. Dumudugo ang kanyang bibig, at mabagal ang kanyang paghinga. Sa sukdulan ng paghihirap. Kahit ang nakakatakot na espada ni Shang Moxie, kahit ang Supreme 1 Nanogram 3 Tribulations, ay kailangang maging maingat, ngunit natalo pa rin siya sa suntok ni Ye Han. Ang katawan ng kalaban ay sobrang lakas na abnormal, kaya si Shang Moxie, na malubhang nasugatan sa sandaling iyon, ay nakaramdam ng alon ng sakit sa puso. Kawalan ng kapangyarihan. Ang katawan ni Ye Han ay sobrang kakaiba, kaya kahit ang pinakamalakas niyang espada ay hindi makapagdulot ng kahit kaunting pinsala sa katawan ni Ye Han. Sa ganitong paraan, sobrang lakas niya na hindi mo nga masusukat ang lalim ng kapangyarihan ni Ye Han. Moxie. Tinitingnan si Shang Moxie na umatras sa sandaling iyon, kalahating nakaluhod sa kawalan na may mabagal na katawan, isang mukhang nag-aalala ang sumagi sa nakakatakot na mga mata ng semi-saint powerhouse sa Star Palace. Paano nagagawa ng batang ito ang mga bagay na hindi magagawa ng mga lalaki ng Yi Clan? Tinitigan ni Qinggai Shengwang ng kalmado. Si Shang Moxie, bago pa man magsimula ang labanan, ay nakatadhana ng talo kay Ye Han. Sa harap ni Ye Han, wala siyang pag-asa na manalo. Ang taong ito ay kakaiba, sa katawan na ito, natatakot akong mahihirapan akong saktan siya. Huminga ng malalim ang babae sa Qingyi, at nakipaglaban si Ye Han kay Shang Moxie, gamit ang malakas niyang katawan ng 2 beses sunod-sunod upang patayin si Shang Moxie. Nasira ng swordsmanship, ngunit walang pinsala sa kanya, ang ganitong uri ng katawan na sobrang lakas na abnormal ay hindi tao. Sa paligid ng mundo, ang labanan ay patuloy pa rin. Ang laban sa pagitan ng vanguard forces ng Tianlong at ng Kang Clan ay napaka-brutal. Bawat minuto, may nahuhulog sa mundong ito. Kabilang dito, ang Half-Step Supreme ay may pinakamataas na death rate. Nawalan ng Tianlong ng ilang masters, at ganoon din sa pioneering force ng Kang Clan. Ang madugong atmosfera ay kumalat na sa mundong ito, at paminsan-minsan ay babagsak ang mga bangkay mula sa kalangitan. Sa itaas ng kawalan, ang mga mata ni Ye Han ay parang espada. Tiningnan niya si Shang Moxie na kalahating nakaluhod sa kawalan, dumudugo. Lumakad siya palabas at sinabi, "Brother Moxie, sa ngayon, wala ka ng kakayahang lumaban. Sabihin mo sa akin, ipapatay ba kita o huliin?" Narinig ito, dahan-dahan na itinaas ni Shang Moxie ang ulo, na may mga mata na puno ng fighting spirit, at sinabi, "Brother Ye, kahit natalo ako, natatakot akong hindi ko matupad ang iyong nais." Narinig ito, ngumiti si Ye Han sa kanyang sword-like eyes. "Brother Moxie, talagang mabuti bang sumuko sa Kang Clan? Bakit hindi tayo magsama na labanan ng Kang Clan?" Nakipag-ugnayan si Ye Han kay Shang Moxie sa pamamagitan ng soul transmission, at walang sino mang nakarinig, katulad sa simula sa Wushuang City Auction, kung ano ang sinabi ni Fen Qingtian sa mga tao mula sa Wushuang City Auction House sa pamamagitan ng soul transmission, walang sino mang nakakaalam. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi nagulat si Shang Moxie. Alam niya na mayroon ng ganitong isip si Ye Han noong sinabi niya ang mga salitang iyon sa Tianming City noon. "Brother Ye, sa tingin mo ba ang Heavenly Dragon mo ay kayang pigilan ang Kang Clan?" Sumagot din si Shang Moxie kay Ye Han sa soul transmission. "At least, may potensyal ang Tianlong ko na lumaban sa Kang Clan. Alam ni Brother Mo Exi na kahit ang pagsuko sa Kang Clan ay makapagliligtas sa Star Palace mo mula sa pagkawasak, ito rin ay kaaway ng buong sangkatauhan.
Naniniwala si Brother Moexi na talagang may kapangyarihan ang Kang Clan na labanan ang buong sangkatauhan. Ngayon, hiningi lamang ng Kang Tian Burial na harapin mo ako. Baka sa susunod, hayaan ka nilang pumunta sa top powers ng 4 na heavenly domains ng kalaban. Sa kanyang mga mata, isa ka lamang Canon Father. Maaaring hindi ka makaligtas hanggang dulo. Narinig ang voice transmission ni Yehan, isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Shang Moxie. Hindi niya alam ang sinabi ni Yehan, ngunit lahat ng puwersa ng sangkatauhan ngayon, maliban sa kapangyarihan ng 4 na clan na nakatayo sa likod ni Yehan, ay walang ibang puwersa na willing na tumayo at labanan ang Kang Clan. Kahit na kumampi siya laban kay Kang Chanbo at pumili na tumayo kasama si Yehan, kaya ba niyang iligtas ang Shingang at mabuhay hanggang dulo? Brother Ye, dapat mo ring malaman na ang pagpili sa iyo ay mapanganib rin. Kapag nasira ang Tianlong mo ng Kang Clan, bilang rebelde, siguradong papatayin ng Kang Tianzong ang Star Palace ko ng walang awa, sabi ni Shang Moxie. Sinabi ni Yehan sa voice transmission, Brother Moxie, mapanganib din sa iyo ang pumili ng Kang Clan. Ito ay isang sugal. Kung kasama mo ako, hindi ko masisiguro kung lahat ng tao sa Star Palace ay makaliligtas, ngunit ang maipapangako ko sa iyo ay magiging mas malakas ang Star Palace kaysa dati. Dahil naglakas loob akong labanan ang Kang Clan, Brother Moexi, huwag pagdudahan ang aking background. At kung gusto mong patuloy na tumayo sa parehong bangka kasama si Kang Tianzan, tiyak na magiging biktima ang Shingang sa kamay ni Kang Tianzan. Piliin mo siya o piliin mo ako. Dapat malinaw ito kay Brother Moexi. Narinig ito, huminga ng malalim si Shang Moxie, tumitig kay Yehan gamit ang kanyang itim na mga mata, at sinabi sa voice transmission, sumuko sa langit, ako ay isang chess piece sa kanyang kamay, ngunit ano ang mangyayari sa akin kung pipiliin ka niya? Sabi ni Yehan, kung pipiliin mo ako, ikaw ay kapatid ko sa Yehan. Gusto niya makuha ang mundo ng sangkatauhan, at gusto ko rin, Yehan, na makuha ito. Sana pagkatapos ng araw na ito, wala ng araw na may pagtatalo kay Brother Moexi. Narinig ang mga salita ni Yehan, nanahimik si Shang Moxie, sumuko sa Kang Clan at Kang Tianzan. Sa totoo lang, hindi ito matalinong desisyon para sa kahit anong puwersa ng sangkatauhan. Pagkatapos ng brutal na labanan at pagsuko sa kapangyarihan ng Kang Clan, ang hinaharap ay madilim. Napakadelikado talagang sumalungat sa makapangyarihang babae na ito, may dignidad ang tinig ni Shang Moxie. Ang pagsunod sa kanya ay napakadelikado rin. Kahit sino ang piliin mo, may panganib. Depende ito sa kung may lakas ng loob si Brother Moexi na pumili muli, sabi ni Yehan sa voice transmission kay Shang Moexi. Kaya, pinili kita, ano ang gusto mong gawin? Kabanata 2132. Nang marinig ito, may ngiti na lumitaw sa gilid ng bibig ni Yehan, at tumugon siya, sa susunod, tiyak na lalaban mismo si Kang Tianzan. Sa oras na iyon, kung biglang magre-rebelde ang kapangyarihan mo, ano ang magiging epekto nito kay Kang Tianzan? Tiiyak na magagalit siya, matingkad na kumislap ang mga mata ni Shang Moxie. Ang makapangyarihan at mapang-abusong Kang Tian Burial ay hinding-hindi magpapahintulot na may magtaksil sa kanya. Kapag biglang nagrebelde si Shang Moxie sa oras na iyon, at ang top power ng Kang Clan ay hindi nakapasok sa Yaoguang Realm, magiging labis na delikado ito para kay Kang Tian Burial. Kaya, may napag-isipan ka na bang desisyon, Brother Moexi? Tanong ni Yehan. Kahit napipiliin kita, maaaring hindi sigurado ang ibang tao. Bigyan mo ako ng oras para sa bagay na ito, at bibigyan kita ng tiyak na sagot bago dumating ang susunod na malaking digmaan. Sige, hinihintay ko ang sagot mo, Brother Moxie, pero hindi mo na kailangang isipin ang Zhuanzhongman, ang asong tapat sa Heavenly Burial. Dahan-dahan, tiningnan ni Yehan ang mga tao mula sa Zhuanzhongman sa gitna ng labanan. May malalim siyang galit sa mga tao mula sa Zhuanzhongman. Paano kaya pipiliin siya ng Zhuanzhongman? Kaya, ngayon, dapat tuluyang alisin ni Yehan ang asong tapat kay Kang Tianzan. Kung hindi, maaaring may masamang mangyari. Tungkol sa ideya ni Yehan, hindi sumalungat si Shang Moxie. Kung pipiliin niya si Yehan, dapat walang kontradiktoryong boses sa Vanguard Force na ito. Ang pagpapanatili sa Zhuanzhongman ay maaaring magdulot ng masamang bagay. Tahimik silang nag-usap sa pamamagitan ng soul transmission. Kahit na tila matagal ang oras, isa lamang itong minuto. Dahil nakagawa na ng desisyon si Shang Moxie. Kaya, hindi na kailangang patayin ni Yehan si Shang Moxie. Dati,
Iniisip ni Yehan na kung talagang gustong tumayo sa parehong bangka si Shang Moxie kasama si Kang Tianzhou at lumaban-laban sa kanya, kahit ano pa man ang mangyari ngayon, magiging walang awa siya sa pag-alis kay Shang Moxie. Hindi pwedeng panatilihin ang ganitong monstrous genius bilang banta. Ngunit ngayon, hindi na kailangan gawin ni Yehan iyon. Basta't mapapayani ni Shang Moxie ang lahat ng Vanguard power na sumuko sa Kang Clan, magiging sorpresa ito na inihanda ni Yehan para kay Kang Tian Burial. Higit pa rito, kahit lokohin siya ni Shang Moxie ngayon, kailangan pa rin siyang atakihin ni Yehan sa susunod. Hindi na kailangan mag-alala ni Yehan, sa worst case scenario, magsisimula ulit ang lahat, at sa oras na iyon, kahit gustong piliin siya ni Shang Moxie, hindi na siya bibigyan ni Yehan ng pangalawang pagkakataon. Biglang nakita ang figure ni Yehan na nagtatagpo-tagpo sa kawalan, at ang figurang parang Diyos ng digmaan ay nag-iwan ng nakakatakot na after images sa kalangitan. Napakabilis, halos hindi makita ng marami. Hiyawan. Isang espada ang kumikislap sa buong Kyushu. Biglang lumitaw sa kamay ni Yehan ang Moyen Sword, at ang espadang iyon ay parang pumapatay mula sa dulo ng kalangitan. Mabilis, walang awa sa sukdulan. Ang kapangyarihan ng ginto ay sumabog mula sa itim na Mo Meteor Sword, at sa ilalim ng liwanag ng gintong espada, agad na napatay ang dalawang Supreme Lords ng Fourth Revelations. Sa harap ng nakakatakot at makapangyarihang kapangyarihan ni Yehan, hindi sila makaligtas o makalaban. Patayin. Ang figure ni Yehan ay nagtatagpo-tagpo sa mga cultivator sa kawalan. Narito ang isang Supreme at isang half-step Supreme. Ngunit sa ilalim ng patayan ng nakakatakot na sword light ni Yehan, sapat na ang malamig na liwanag ng espada upang agad na patayin ang daan-daang cultivators. Ang half-step supremacy, pati ang supremacy, ay mawawala rin. Nakita ang katakutin ni Yehan, agad na umatras sa takot ang mga cultivators sa mundong ito, at lahat ng ito ay mula sa orihinal na Zuenjong sect. Gusto kong pumunta, ngayong araw ay mawawasak ang Zuenjongman. Ang ekspresyon ni Yehan ay malamig, parang Diyos ng kamatayan. Umusad ang kapangyarihang ginto mula sa nakakatakot na espada, at sa sandaling ito, naipakita na ni Yehan ang kakayahang i-freeze ang oras, at ang mga surrounding masters ng Zuenjong sect na umatras sa takot ay agad na nakulong sa kawalan, pinapadaan ng nakakatakot na gintong sword light sa kanilang katawan. Sa loob ng kalahating minuto, daan-daang masters mula sa Zuenjongman ang namatay sa kamay ni Yehan. Kung magpapatuloy ito, maliit na posibilidad na makaligtas ang mga tao mula sa Zuenjongman ngayon. Tinitingnan ng batang hindi matalo sa mga masters ng Zuenjongman, hindi gaanong nagbago ang mukha ni Shang Moxie. Ang pagiging invincible ni Yehan, sa Zuenjongman, walang makakapigil sa kanya maliban kay Gaizong. Maganda para kay Shang Moxie na winasak na ni Yehan ang Zuenjongman, hindi na niya kailangang magbantay laban sa kanila. Gago! Pinapanood ang kanyang mga disciples na pinatay ng paisa-isang ni Yehan, sa sandaling ito, namumukadkad na sa katawan ni Gaizong ang monstrous killing intent. Ngunit ngayon, hinahatak siya ni Yao Fengtian. Kahit hindi kayang patayin ni Yao Fengtian Tianyiren si Gaizong, at hindi makakataka si Gaizong sa kanyang atake. Sa realm ng supremacy, ang tanging gustong makipagkompetensya kay Yehan ngayon ay ang Supreme Being ng Six Tribulations. Sa ilalim ng Supreme Being ng Six Tribulations, maliban kung genius na katulad ng combat power ni Kang Chanzo at Yi Polo, mahirap sa kahit sino na harangan si Yehan. Kabanata 2133. Sa Zuenjongman, maliban kay Gaizong, wala nang sino mang mas malakas kaysa sa Five Revelations Supreme. Sa kasalukuyan, sapat na si Yehan mag-isa upang ganap na supulan ang lahat ng masters ng Zuenjongman at maghasik ng kasiraan. Napakakatakot ng kapangyarihan ng taong ito. Siya ay isang Supreme Being, ngunit kayang-kaya niyang patayin ang maraming Supreme Beings na ilang ulit na mas malakas kaysa sa kanyang antas. Kahit na magsama-sama ang mga ito, hindi nila mapipigilan ang kanyang pagpatay, at karapat-dapat ang pangalan niya. Hindi ko alam kung gaano kakilakilabot ang Kang Tian Burial, na mas mataas pa sa kanya. Tahimik, muling nagulat ang mga puso ng mga henyo na nanunood sa labanang ito. Naglaban si Yehan at Shang Moxie, at ang kanilang kakaibang kakayahan ay labis na ikinagulat ng lahat. Sa sandaling ito, mas nakatatakot ang hindi matatalong lakas ni Yehan, at nagdulot ng labis na pagtataka sa kanila. Dahil, napakalaki ng combat power ng Leapfrog Challenge ni Yehan. Hindi ito isa o dalawang antas lang, kundi 4 na antas. Ang walang awang pagpatay, na nag-iisa lang, ay ganap na winasak ang kabataan ng isang sekta ng Zuenjongman, at ikinagulat ang lahat ng nakibahagi sa digmaan sa mundong ito.
Sa ilalim ng kanyang pagpatay, wala ng pagkakataon ang mga tao ng Zuenjongman na makatakas, at sa bawat hampas, kaya niyang patayin ang maraming masters ng Zuenjong sect. Ang kakilakilabot na kakayahan na mag-freeze ng oras ay kumalat sa mga masters ng Zuenjong sect. Para bang nakakulong sila ng isang kakaibang puwersa sa void na ito. Sa kanilang natatarantang mga mata, tanging panoorin lamang nila si Yehan na pinagpira-piraso sila at pinapatay. Sa loob lamang ng 5 minuto, halos 1,000 masters ng Zuenjong sect ang pinatay ni Yehan mag-isa, at walang nakaligtas sa buong Zuenjong sect maliban kay Gaizong, ang sect master. Sa sandaling ito, ang itim na espada ni Yehan, ang Moyen Sword, ay naging pulang dugo, at ang galit na nagmumula sa katawan ni Yehan ay parang Diyos ng kamatayan. Nakakagulat ang mga kalat-kalat na bangkay. Nang makita ito, huminga ng malalim si Shang Moxie, at dahan-dahan na umatras patungo sa malayong kalangitan, Brother Ye, tapos na ang laban ngayon. Sinabi niya na bibigyan ka ng 3 pagkakataon, ito ang pangalawa. Ang susunod na pagkakataon ay ang huling palugit. Nang marinig ito, ang mga puwersa ng vanguard ng Kang Clan na nakikipaglaban sa mundong ito ay unti-unting umatras. Parehong nasugatan sa laban ang magkabilang panig. Libo-libong malamig na bangkay ang naiwan sa lupain sa labas ng sinaunang guho. Yumoko si Yehan at sinalubong ang Tianlong's people. Tumingin siya sa umatras na vanguard force at sinabi, Brother Moxie, dalhin mo ako para sabihin kay Kang Tianzan na ako, Yehan, ay hindi kailanman susuko sa sinuman, kahit na si Kang Tianzan. Hanggang sa susunod na pagkikita, hinihintay ko ang iyong pagdating. Ang mga salita ni Brother Ye, tiyak na ipapadala ko. Sa pagkakataong ito, salamat Brother Ye sa iyong awa. Pagkatapos, ang makakapal na bilang na parang tinatabunan ng langit ay unti-unting nawala sa ibabaw ng kalangitan. Inilibing ng langit si Yehan sa patas na paligsahan na ito. Sa katotohanan, wala sa kanila ang nakinabang. Halos 1,000 tao rin ang nawala. Ganoon din sa Vanguard Force ng Kang Tian Burial. Pinapanood ang Vanguard Force ng Kang Clan na unti-unting umatras mula sa labanan, hindi pa rin humina ang nakakatakot na murderous at hostile aura sa mga tao ng Tianlong. Sa pagpatay na ito, bagaman may kanya-kanyang sugat ang magkabilang panig, sa usaping lakas, bahagyang nahuhuli pa rin ang Tianlong. Sa sandaling ito, halos lahat ng masters ng Tianlong ay nasugatan. Ang Half-Step Supreme ay nawala ng mahigit 800 tao, at ang Supreme ay mahigit 200 tao. Siyempre, sa lakas ng 6,000 tao, kaya pa rin ng Tianlong na labanan ang vanguard ng Kang Clan na may lakas na 10,000 tao, at kahit napatayin ang halos dobleng lakas ng kalaban kumpara sa sarili. Kung ikukumpara sa vanguard forces, sila ay kabilang sa kategorya ng elites. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ng Tianlong ay pawang henyo sa talento, at ang kanilang combat effectiveness ay natural na mas malakas kaysa sa karaniwang kalaban mula sa ibang mundo. Ang pagkawala ng lakas ng 1,000 tao ay tinatanggap pa rin ni Yehan. Mayroon ang Tianlong ng Xuanman World at makapangyarihang cultivation resources. Ang oras para makalikha ng isang master ay hindi maihahambing sa iba pang puwersa. Hindi magtatagal bago mabawi ang lakas na nawala. Natapos na ang unang laban, at darating pa ang susunod. Takot akong magiging mas malupit ito kaysa sa ngayon. Lumapit si Yao Fentian kay Yehan. Ang Supreme Being sa itaas ay may kaunting pressure pa rin. Maaaring ganoon, maaaring, ito ay isa pang sitwasyon. Unti-unting ngumiti si Yehan, at tiningnan ang puwersang hindi hihigit sa 5,000 na nagtipon sa likod niya, at malakas na sinabi, napaka-brutal ng digmaan. Kung nais mong mabuhay sa bawat laban, kailangan mong palakasin ang iyong sarili sa mas malupit na paraan sa pagsasanay. Ngayon ay unang laban lang ng Tianlong. Sa hinaharap, kailangan ninyong maging handa para sa mas maraming digmaan, mas brutal kaysa sa ngayon. Tandaan ang utos ng Sect Master. Pinuno ng dugo at masamang espiritu ang kanilang mga mata kay Yehan, at ang kanilang mga tinig ay umalingaw sa kalangitan. Tumango si Yehan, tiningnan ang Vanguard Force ng Kang Clan na nawala na ng walang bakas, at dahan-dahan niyang sinuri ang mundo, at sinabi, lahat, mula nang natapos na natin panoorin ang kasiyahan, bakit hindi ninyo ipakita ang sarili ninyo? Sa mundong ito, alam ni Yehan na sa sandaling lumitaw ang vanguard ng Kang Clan dito, maraming tao rin ang dumarating sa dilim. Kailangan lamang niyang gamitin ang clairvoyance upang makita ang mga taong nagtatago sa dilim. Malinaw niyang nakikita ito. Siyempre, kung may ilang top experts na narito, mahihirapan si Yehan na mahanap sila sa kasalukuyang lakas niya. Nang marinig ang mga salitang ito, lahat ng tao ng Tianlong ay tumingin sa mundo na may mga matang puno ng pagpatay, para bang sa sandaling utusan ni Yehan, hahanapin nila ang mga tao sa dilim.
Ngunit, walang sino mang tahimik na tumugon sa boses ni Yehan. Kahit na narinig ng mga nanonood ng palihim ang mga salita ni Yehan, wala silang ginawa. Nang makita ito, ngumiti si Yehan mula sa gilid ng kanyang bibig, at sinabi, "Tama, masyadong madyugaw dito ngayon, kaya hindi tama na magkita tayo. Bilang host, magdaraos ako ng handaan sa watching sa loob ng 2 araw upang magsaya kayo. Kung interesado kayo, maaari kayong pumunta sa watching para makipag-usap." Kabanata 2134. Matapos sabihin ito, yumuko si Yehan at pinamunuan ang mga tao ng Tianlong palayo sa madugong labanan. Hindi nagtagal, muling naging tahimik ang mundo, ngunit ang matinding amoy ng dugo ay nagpapatunay na naganap dito ang isang mabagsik na labanan, at libu-libong kaluluwa ang napaslang. Interesanting tao. Dahil alam mong narito kami, bakit mo pa kailangang magsabi ng totoo? Hindi kalayuan sa Void, may ngumiti sa mukha ng lalaki sa puti na may banayad na jade na mata, alam niya ang handaan na ito, anong klaseng handaan ito? Pupunta ba ang iba pang mga tao? Matapos ang digmaan, bumalik ang Vanguard Force ng Kang Clan sa Tianming City, at dinala rin ni Yehan ang mga tao ng Tianlong pabalik sa Tianlong City, tahimik na naghihintay na personal na lusubin ni Kang Chanbo sa susunod. Gayunpaman, sa labanang ito, nakapaghanda na si Yehan ng isang galaw para kay Kang Tianzan. Ngayon, nakasalalay na kung ang galaw na ito ay susunod sa direksyon na nais ni Yehan. Kapag pinangunahan ni Shang Moxie ang lahat sa paghihimagsik laban kay Kang Tianzan, sa susunod nilang pagkikita, tiyak na magiging mas kapanapanabik ang eksena. At para sa mga taong dumating sa Yao Guangyo para panoorin ang kaganapan, may sariling plano rin si Yehan sa isip, makita ang mga ito ay mahalaga. Kahit kailanman sila dumating, ang katotohanan na ang mga ito ay pumunta sa Yaoguang Domain ay lampas sa abot ng papel. Ang Yaoguangyo ay ngayon isang kahangahangang lugar, at isa ring lugar ng tama at mali. Kung hindi mag-iingat, maaaring masunog ka. Ang mga taong dumating para panoorin ang kaganapan ay may magagandang ideya, ngunit ang kasiyahan ay kaakit-akit, at ang problema ay mahirap. Pagbalik sa Tianlong City, pinayagan ni Yehan ang lahat na pumasok sa Xuanmen World at ipagpatuloy ang pagsasanay. Ang susunod na Kang Tian burial ay darating personal. Kinakailangan na ma-recharge ng Tianlong ang kanyang enerhiya, at mas mabuti kung magsasanay pa siya sa Xuanmen World. Isang araw, malaking benepisyo rin ito para sa mga tao ng Tianlong. Gayunpaman, matapos ang unang labanan sa pagitan ng Vanguard Force ng Kang Clan at Tianlong, unti-unting kumulo ang buong Yaoguang Domain. Ang lakas ng unang atake ng Tianlong ay ikinagulat rin ng marami. Kung susuriin ang panahon, hindi pa matagal ang pagkakatatag ng Tianlong. Kahit na nasakop nito ang mga pangunahing puwersa sa Yaoguangyo, tiyak na hindi ito magiging kasing lakas tulad ng ngayon. Sa bilang ng Supreme Beings, kahit ang Vanguard ng Kang Clan ay hindi maihahambing sa Tianlong sa dami ng Supreme Beings. Sa background ng batang ito, paano niya naipon ang maraming Supreme Beings? Posible bang galing ang mga ito sa Qin Clan at Xin Clan? Bakit hindi lumabas ang matandang Qin Sheng? Sa Tianshu Region, sa ibabaw ng main hall ng Qin Clan, tila medyo malamig ang boses ng malakas na tao ng Demon Clan. Ang hinihintay niya sa Tianshu Region ay ang sandali kung kailan lulusob ang Kang Clan kay Yehan. Nakagawa ng hakbang ang Kang Clan laban kay Yehan. Sa bagong tayong Sky Dragon ni Yehan, mahirap pigilan ang Vanguard Force ng Kang Clan. Sa oras na iyon, tiyak na lilito ang lakas ng Qin Clan at Xin Clan. Gayunpaman, sa unang labanan na ito, hindi man lang lumabas si Qin Sheng. Kung hindi lumabas si Qin Sheng, hindi nila mahuhulaan kung ang lakas ng Qin Clan ay napunta na sa Yaoguang Domain o nakatago sa Tianshu, naghihintay sa kanilang kilos. Mukhang kailangan pa nating maghintay. Kaya nilang humawak ng hininga, kaya kailangan din nating maghintay. Tumukoy si Emperor Qinwu sa malakas na Demon Clan, at sinabi iyon. Hindi ako naniniwala na hindi lalabas ang matandang Qin Sheng. Maingay na huminga ang malakas na tao ng Demon Clan, at sinabi, Emperor Qinwu, marahil, hindi pa natin lubos na nauunawaan kung anong kapangyarihan ang nasa likod ng batang iyon. Ganoon din sa Kang Clan. Libu-libong Supreme Masters, paano magkakaroon ng ganitong dami ng Supreme Masters ang taong iyon? Posible bang tahimik na dumating ang kapangyarihan ng 4 na clan sa Yaoguang Domain? Sa sandaling ito, sa Tianming City, naglabas ng nakakatakot na lamig ang magagandang mata ni Kang Tianzo. Ang Vanguard Force sa kanyang mga kamay ay para makipagkompetensya kay Yehan, at para bigyan si Yehan ng patas na pagkakataon.
Gayunpaman, kung ginamit ni Yehan ang kapangyarihan ng apat na clans ng tahimik, babalewalay niya ang patas na paligsahan na ibinigay niya, at magiging imposibleng talunin. Hindi dapat ito galing sa ibang lugar. Huminga ng malalim si Shang Moxie at sinabi, ang mga Supreme Masters ng Tianlong, maliban sa mga leader at Elder Masters ng mga pangunahing puwersa sa Yaoguang Domain, ang natitira ay mga panganib pa rin. Mukhang bagong umakyat lamang siya sa Supreme Realm. Bagong na-promote, at mahigit pa sa 1,000 Supreme, posible ba ito? Nagningning ang mga mata ng sinaunang Kang Jinglo. Sa dami ng lumabas na Supreme Masters, paano nagawa ng Tianlong na itayo ni Yehan ang mga ito? Kung posible man o hindi, hindi pa rin natin lubos na nauunawaan ang taong iyon, o ang kapangyarihang nasa likod niya. Kung hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng apat na clan sa pagkakataong ito, kung gayon, ang nasa likod ng taong ito ay karapat-dapat pag-isipan. Tumitig ng malamig si Kang Tianzang, at tila may mga di nakikitang sinag ng liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. Nang marinig ito, kahit na nanatiling kalmado si Shang Moxie, naisip niya rin ang mga salita ni Yehan sa kanyang puso, ang ambisyon ng Heaven's Burial ay nasa mundo, at ako rin, huwag duda sa background ng Tianlong. Ano nga ba ang background na ito? Shang Moxie, hindi kita sinisisi sa pagkakataong ito. Ang paghahanda ng taong iyon ay lampas sa aking inaasahan. Inisip ko na ang lakas mo ay sapat na para maramdaman niya ang pressure. Ngayon, mukhang masyado akong nag-isip ng simple. Gumalaw ng dahan-dahan ang jade hand ni Kang Tianzan sa malaking upuan sa ilalim niya, na simbolo ng kapangyarihan, na may kakaibang liwanag sa kanyang magagandang mata, at sinabi, Jinglo, wala pa rin bang balita tungkol sa kapangyarihan ng apat na clans? Sinabi ni Kang Jinglo, ayon sa aming nalalaman, ang kapangyarihan ng Zan Clan at Soul Clan ay hindi gumalaw, ngunit wala pa ring balita kung saan napunta ang kapangyarihan ng Qin Clan at Xin Clan. Gayunpaman, sa kasalukuyan, mukhang may mga interesanting tao na dumarating sa Yaoguangyo. Mukhang nakatago ng lubos ang kapangyarihan ng Qin Clan at Xin Clan, at kahit ang aming Kang Clan ay hindi makahanap ng anumang impormasyon. Pinahikit ni Kang Tianzo ang kanyang mga mata at sinabi, tungkol sa mga interesanting tao na iyon, huwag muna kayong mag-alala. Wala akong gana na makipaglaro sa kanila ngayon, haharapin ko sila pagkatapos kong harapin ang taong ito. My Lord, kailan natin gagawin ito sa susunod? Tinanong ni Shang Moxie. Kabanata 2135. Nang marinig ito, tiningnan siya ni Kang Tianzang at sinabi, sa susunod, ako na mismo ang gagawa nito. Ito ang huling palugit na ibinigay ko sa kanya. Kung hindi siya susuko sa oras na iyon, sisirain ko siya ng sarili kong kamay. Tungkol sa iba, huwag mong masyadong itanong. Bantayan mo ang taong iyon para sa akin, at ipaalam mo sa akin kung gagawa siya ng anumang galaw. Tumanggaw si Shang Moxie at tahimik na umatras. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng pagkakataon si Yehan, ngunit hindi niya pinatay ang kalaban. Tinitingnan si Shang Moxie na umatras, sinabi ni Kang Jinglo ng mahinahon, at sila lamang dalawa ang naroon. Ibig mo bang sabihin na sinadyang pabayaan siya ng taong iyon na mabuhay? Tila hindi nagulat si Kang Tianzan at sinabi. Sabi ni Kang Jinglo, talagang sinadya niya. Sa amin, sila ay orihinal na biktima lamang. Dapat ay alam ni Yehan na ipinapadala ang biktima sa kamatayan. Oo, ngunit sinadya niyang hayaan ang biktima na bumalik ng buhay. Ano ang nais niyang gawin sa atin? Magdulot ng pagtutuligsa, o mayroon siyang ibang plano? Hindi pa kwalipikado si Shang Moxie para pagdudahan ko. Kung mayroon mang plano ang taong iyon, nasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Kung manggahas si Shang Moxie na taksilin ako, tiyak na gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang kanyang buhay. Sagot niya ng may malamig na mukha. Guro, ano ang nais mong gawin ngayon? Tanong ni Kang Jinglo. Bibigyan ko siya ng 3 araw pa. Pagkalipas ng 3 araw, makikipagkita ako sa kanya ng personal. Kung siya ay mabubuhay o mamamatay, nakadepende iyon sa kanyang sariling desisyon. Ngunit dahil ang lakas ng Qin at Xin clans ay wala pang balita, para sa kanila, kailangan ko at dapat kong bantayan, hayaang pumasok ang kapangyarihan ng aking Kang clan sa Yaoguang Domain sa loob ng 3 araw. Sa Tianlong City, tahimik ang lahat. Pagkatapos ng laban na iyon, pumasok rin si Yehan sa Xuanmen World upang magsanay. Nagpractice siya roon ng halos 200 araw na nagpatunay kay Yehan na 2 kalamidad na lamang ang kulang upang maabot niya ang Supreme at may natitirang 1 layer lamang. Bukod dito, ang kanyang inner world at ang Daoist world ay mas mataas ang antas ng pagkakaugnay, ganap na nakadikit sa Daoist world, walang iniinda sa isa't isa.
Sa pag-unlad ng kanyang pagsasanay, tila hindi na isang kayamanan ang Daoist world na pinagkakatiwalaan ni Yehan, kundi isang inner world na ganap na kanya. Hindi malaman ni Yehan kung ano ang magbabago sa hinaharap. Kapag nakalusot siya sa supreme ng second tribulation, maaari niyang patuloy na pataasin ang lakas ng kanyang katawan. Ngunit pagkatapos ng halos 200 araw ng pagsasanay sa Daoist world, tinapos ni Yehan ang kanyang pagsasanay at dinala sina Qinday Shengwang at Zhou Prajna sa Watcheng. Maaaring sabihing ang Watcheng ang lugar kung saan opisyal na sumikat si Yehan sa Yaoguang Domain. Kung hindi niya naabot ang ikasampung palapag ng Swordmaster Tower, hindi sana siya naging tanyag sa Yaoguang Domain ng ganito kabilis. Pagkatapos ng malaking labanan, hindi nagbiro si Yehan sa kanyang sinabi sa mga tao ng palihim. Halos lahat ay alam na magkakaroon siya ng handaan sa Watcheng sa araw na iyon. 2 araw bago pa man, inutusan ni Yehan ang mga tao ng Tianlong na magreserba ng pinakamarangyang restaurant sa Watcheng. Para sa pagtanggap sa mga bisitang ito, hindi dapat mababa ang antas. Tungkol sa kung darating ba ang mga tao at ilan ang darating. Hindi alintana ni Yehan. Sa oras na ito, sa ikalawang palapag ng restaurant, may kasayahan at sayawan. Maraming magagandang babae ang sumasayaw sa pulang carpet sa gitna, at ang tunog ng gusheng ay kaaya-aya sa pandinig. Siyempre, sa ritmo, ang mga ito ay hindi maihahambing sa Daughter of Reincarnation. Umupo si Yehan at Zhou Banroo ng cross-legged sa parehong mesa, umiinom ng alak at naruroon din si Qinday Shengwang sa tabi nila. Ang may-ari ng restoran ay isang magandang babaeng nasa kalagitnaan ng edad na may kaakit-akit na alindog at may impluwensya sa Watcheng. Sa oras na ito, nakatayo siya sa likod ni Yehan at Zhou Banroo. Sa pagdating ng batang overlord na nangingibabaw sa Yaoguang Domain, nanginginig ang babaeng ito at hindi naglakas loob na pabayaan sila. Nang makita ni Yehan ang mga babaeng sumasayaw sa pulang kasuotan, sinabi ni Zhou Banroo ng mahinahon, kalahating oras na ang lumipas, sa tingin mo ba darating ang mga tao? Hindi ko alam. Umangat ang balikat ni Yehan at ngumiti, sinabing, darating man o hindi, maghihintay lang tayo. Mukhang lasing ka at ayaw mo nang uminom. Darating man o hindi, may iba kang layunin. Tiningnan ni Zhou Banroo si Yehan, at batay sa kanyang pagkaunawa, hindi gugugulin ni Yehan ang oras sa ganitong walang kwentang gawain. Ngumiti si Yehan at sinabi, ngunit may iba silang layunin. Hindi maliit ang mga taong ito. Maaaring alam na ni Kang Tianzan na darating sila, ngunit hindi pa niya aayusin ang mga ito. Ngunit kung malalaman ni Kang Tianzan na iniimbitahan ko ang mga tao, ano sa palagay mo ang iisipin niya? Marahil iniisip niya, nais mong pag-isahin ang mga taong ito, o hindi, pag-isahin ang puwersa sa likod ng mga ito upang labanan ang Kang Clan. Kumislap ang mga mata ni Zhou Prajna, at nagpatuloy, ngunit kung hindi darating ang mga tao, mawawala rin ang iyong inaasahan. Paano naman iyon? Umiling si Yehan at ngumiti, sinabi, darating man o hindi, magdududa si Tianzan, at syempre, mas maganda kung darating sila. Baka may hindi inaasahang pakinabang kapag nakita sila. Mukhang may higit ka sa isang layunin. Sabi ni Zhou Prajna. Hulaan mo, comendat si Yehan kay Zhou Banroo, at nang makita ang ngiti na unti-unting lumilitaw sa gilid ng bibig ni Zhou Banroo, bigla siyang ngumiti, mukhang nahulaan mo na, Zhou Banroo. Naghihintay ka na si Kang Tianzan mismo ang pupunta sa pintuan. Tiningnan ni Zhou Banroo si Yehan. Ikaw, babae, talagang nakakaalam ng lahat sa isip ko. Umangat ang balikat ni Yehan. Kabanata 2136. Huwag mo akong ikagagalit. Nagpakita ng blankong ekspresyon si Zhou Prajna kay Yehan, at sinabi, baka kapag dumating ang mga taong iyon, kailangan mo silang subukan. Hindi ako naniniwala na hindi ka matutokso sa mga puwersang nasa likod ng mga ito. Ngumiti si Yehan at sinabi, syempre matutokso ako, pero kahit mataas ang kanilang katayuan, hindi sila ang tunay na gumagawa ng mga desisyon. Gayunpaman, hindi masamang makipag-ugnayan muna sa kanila. Ngayon, nakasalalay na kung ilan sa kanila ang darating, at kung ilan ang hindi darating. Habang nakikinig sa usapan ni Yehan at Zhou Banroo, bagamat nagulat ang magandang babaeng nasa kalagitnaan ng edad na nakatayo sa likod nila, alam niya na kahit ano pa man ang marinig o makita, kailangan niyang kalimutan ito. May dumating na. Ngayon, tumingin si Yehan sa lugar kung saan pumasok siya sa ikalawang palapag. Isang binata na kalahating hubad, may malaking sungay na pana sa likod, ang dahan-daang lumapit, at ang kanyang mga mata ng tigre ay tumitig sa lugar kung saan naroon sina Yehan at ang iba pa. Siya ba ang Yipolo na pumangalawa lamang sa iyo sa honor list noong araw?
Ngayon, mas may kaalaman si Zhou Banroo tungkol sa mundong ito, at alam niya ng kaunti tungkol kay Yi Polo. Nang marinig ito, nagulat ang magandang babaeng nasa kalagitnaan ng edad sa likod nila. Ang henyo sa Chansen List, kahit na alam niyang imbitahin ni Yehan ang ilang malalaking tao ngayon, hindi niya alam kung anong klase ng tao ang inimbitahan ni Yehan. At ang mga nasa Chansen List ay mga henyo na kilalang kilala sa buong mundo, sapat upang humanga ang marami. Ngumiti si Yehan at tumango. Pinanood niya si Yi Polo na tumayo, at sinabi, "Yi Polo, dahil narito ka na, maupo ka na. Mukhang ako ang unang dumating sa mga inimbitahan mo." Umupo si Ipolo ng cross-legged sa harap ng bakanting mesa sa tapat ni Yehan, ngunit hindi inalis ang malaking sungay na pana sa kanyang likod. Ngumiti si Yehan at sinabi, "Ang mga susunod na darating ay marahil ilan pang malalaking tao. Bakit hindi natin hintayin sila? Sa ngayon, kakaunti lang ang mga henyo na maituturing na malalaking tao sa harap mo, Ye Chansen. Pinupuri mo lang ako." Muran, isang babae mula sa Qingyi, unti-unti ang paglitaw sa paningin ni Yehan kasunod ng pagdating ni Ipolo. Tahimik ang kabilang panig na parang lotes, maputi at malambot ang kutis tulad ng yelo, malinaw ang mga mata, parang kristal na malinaw na bukal sa ibabaw ng Snow Mountain, at ang mahahabang buhok na nakasandal sa balikat ay bumabagsak na parang talon. Ang mga mata ay puno ng alindog. Ito ay isang babae na halos perpekto ang itsura at hugis ng katawan. At siya, syempre, ay si Ling Ho Qingyi, na pumangatlo sa listahan ng mga kings noong araw. Nang makita ang pagdating ni Ling Ho Qingyi, ngumiti ng bahagya si Yehan, na akala niya ay mauupo na lamang, at sinabi, "Mukhang siya ang Qingyi Heavenly King. Matagal na siyang kilala, ngunit hindi ko inakala na ang Qingyi Heavenly King ay isang magandang babae na kayang lamangan ang buong bansa at lungsod. Ngayon, makikita natin siya. Heavenly King Qingyi, maupo ka na, pakiupo." Ang Heavenly King list ngayon ay marahil mahirap ikumpara sa mga tao sa iyong Heavenly Venerable list. Dahan-dahang umupo si Ling Ho Qingyi at tiningnan si Yehan at Ipolo. "Hindi ako sang-ayon, Qingyi Heavenly King. Ngayon, may isa pang dumating, suot ang pulang balabal na may mabagsik na aura, at kahit ang kanyang mga mata ay pula. Habang naglalakad, ang masamang aura ay nagpabago sa kulay ng mukha ng mga babaeng sumasayaw. Kaya siya ang Heavenly King Shire. Hindi ko inasahan na pupunta ka sa Yaoguang Realm." Malamig na sabi ni Ling Ho Qingyi. Nang marinig ito, tumingin si Yehan sa binatang suot ang pulang balabal na may mabagsik na aura. Siya ang ika-6 na ranggo sa listahan ng Heavenly Kings, si King Shire. Katulad ni King Abi, ipinagmamalaki niyang galing siya sa impyerno at naniniwala na ang pagpatay ay walang sanhi at epekto. Ang mga taong may makasalanang karma ay halos hindi nakakaligtas sa kamay ni King Shire. Nagtinginan sina Heavenly King Shire at Yehan, at mula sa kanyang katawan, nadama ni Yehan ang pag-agos ng masamang dugo. "Heavenly King Sura, maupo ka na." Mahina ang ngiti ni Yehan. "Talaga akong gustong makita kung ano ang gusto mong laruin ngayon." Nagbigay ng madugong ngiti si Heavenly King Shire at umupo. "Gusto rin naming malaman ito. Sana ikaw, na pangalawa sa ranggo ng mga masasamang tao sa Chansen List, ay makapagbigay ng sagot." Isang mahina ngunit malinaw na boses ang narinig mula sa posisyon sa ikalawang palapag, at sabay na pumasok ang dalawang kabataan sa silid. Ang isa ay may pilak na buhok, nakasuot ng puti, may hawak na sinaunang espada, may maruming aura, at ang kanyang mga mata ay kasing nakakatakot ni Shire Heavenly King. Siya ang Abi Heavenly King ng Sword Saint Mountain. Ang isa naman ay nakasuot ng itim, may malakas na pangangatawan at mga matang parang kidlat. Parang puno siya ng walang katapusang kapangyarihan. Siya ang pang-7 Wu Tianwang sa listahan ng Heavenly Kings. Dumating nang magkasama sina Abi Heavenly King at Wu Tianwang. Hindi inaasahan ni Yehan na darating si Abi Heavenly King sa Yaoguangyok, at hindi niya alam kung sino pa ang darating bukod sa kanila. Isang simpleng handaan lamang ito. Kailangan ba nito ng dahilan? Curious lang kayo sa akin, kaya bakit hindi ako, Yehan? Mahina ngunit magaan ang ngiti ni Yehan at sinabi, "King Abi, King Wu, maupo kayo." Hehe. Tama. Dahil sa curiosity, narito ang pambihirang pagtitipon ngayon. Mukhang lahat ng dumating sa Yaoguang Domain para panoorin ang kaganapan ay narito. Kabanata 2137. Ang taong nagsalita ay nakakuha ng pansin ng lahat dito, at tumingin din si Yehan sa kanya. Nakasuot siya ng puti, ang kanyang mga mata ay kasing banayad ng jade, at ang buong pagkatao niya ay may pakiramdam ng walang nakakadomina sa kanya. Ngunit ang sinumang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan ay alam ang kanyang katakutin, dahil siya ang Heavenly King ng Passing Water, si Tantay Passing Water.
Si Tantay Passing Water, ang Heavenly King ng Passing Water, ay pumapangalawa sa listahan ng Heavenly Kings matapos si Qingyi Heavenly King, at maging si Abby Heavenly King ay nasa likod niya. Tumingin si Yehan sa binatang puti na dahan-daang naglalakad na may banayad na mga matang parang jade at ngumiti siya. Narito na ba kayong lahat? Hindi alam ni Yehan ito dahil hindi niya alam kung ilan sa mga makapangyarihang monster geniuses ang dumating sa Yaoguang Realm, ngunit sa kasalukuyang eksena, ang mga taong dumating ay lampas sa kanyang inaasahan. Yi Polu, Qingyi Heavenly King, Passing Water Heavenly King, Abby Heavenly King, Shire Heavenly King, Wat Ian King. 5 tao sa listahan ng Heavenly Kings, at lahat sila ay nasa tuktok ng listahan, at si Hipolo ay kabilang sa Heavenly Kings. Ang 6 na taong ito, saan man sa mundo ng sangkatauhan, ay pawang kilalang kilala na monsters. Maliban kay Hipolo, ang iba pang mga henyo ay sumikat bago pa man sumikat si Yehan. Bago sumikat si Yehan sa mundo ng sangkatauhan, kilala na ang mga ito sa buong mundo. Ngayon, kung ganitong pagtitipon ay gaganapin sa 4 na dakilang kaharian, tiyak na magdudulot ito ng malakas na sensasyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga narito ngayon ay maituturing na kumakatawan sa rurok ng kabataang henyo ng sangkatauhan. Sa kanila, ang bawat isa ay karapat-dapat hanggan ng maraming henyo. Habang isa-isa silang dumarating, ang mga world-renowned na henyo ay lumitaw sa restoran. Sa puntong ito, nagulat ng husto ang magandang babaeng nasa kalagitnaan ng edad at ang mga babaeng sumasayaw sa restoran. Ngayon, ang Young Overlord na namumuno sa Yaoguang Domain ay inimbitahan ang lahat ng mga ito, at higit pa sa isa, na para bang hindi makatotohanan sa kanila, dahil mahirap paniwalaan na ang mga kilalang monster sa buong mundo ay isa-isang lilito sa maliit na lugar na ito. Hehe, Your Excellency, ikaw ang Heavenly King ng Passing Water, matagal na kitang hinahangaan. Ngayon, tumingin si Yehan sa Passing Water King na dahan-daang naglalakad at ngumiti. Narinig ito, tiningnan din siya ng Passing Water Heavenly King at ngumiti. Noon, tanging mga Heavenly Kings lang sa 4 Heavenly Domains ang iginagalang ng mundo bilang Heavenly Kings. Ngunit nang dumating ka, may karagdagan ng Heavenly King. Iilan lang ang tumatawag sa iyo na Chanzen, at matagal ko nang hinahangaan ang pangalan mo, Ye Chanzen. Ye Chanzen. Ang 3 salitang ito ay nagpangiti ng bahagya kay Yehan, at sinabi niya, hindi ko inaangkin ang titulong Chanzen, King of Passing Water, maupo ka na. Maupo na po. Umulong sila. Sa restoran, ang malinaw na tunog ng gusheng ay patuloy na tumutugtog, at ang mga mananayaw ay patuloy sa pagsayaw. Kahit hindi magsalita si Yehan, pati ang magandang babaeng nasa kalagitnaan ng edad ay hindi kayang utusan sila. Napaka-elegante ni Ye Chanzen. May alak, magagandang babae, awit at sayaw, at mga kaibigang nagmamalasakit sa isa't isa. Hindi sayang ang pagdating dito ngayon. Ngumiti ng bahagya ang Passing Water King kay Yehan. Itinaas ni Yehan ang kanyang baso at ngumiti, lahat kayo ay dumating sa Yaoguang Realm upang panoorin ang kaganapan. Dahil narito kayo upang panoorin ang excitement, hindi dapat maging walang tao ang eksena. Higit pa rito, bilang host, dahil narito kayo sa Yaoguang Realm, bakit hindi ko kayo ituring ng maayos? Hindi ba't bastos kung iiwan ko kayong nag-iisa? Narinig ang mga salitang ito ni Yehan, kahit na walang pagbabago sa mukha ng mga naroroon, nagtaka sila kung ano ang iniisip niya. Hindi ba dapat maayos ang eksena? Anong eksena? Sa eksenang ito, ang excitement sa pagitan ng Tianlong at Kang Clan ay hindi dapat maging walang tao. Ang ibig sabihin ng mga salita ni Yehan ay pinagtawanan ng marami ang mga naroroon. Ye Chanzen, bilang host, medyo hindi makatwiran ang ginagawa mo. Ngumiti ng bahagya ang Passing Water Heavenly King, tinitingnan si Yehan sa mga matang banayad na parang jade, para bang nabasa niya ang isip nito. May hanggal ba dito? Syempre hindi. Ngunit para sa imbitasyon ni Yehan, maaari silang pumili na huwag dumating, o pumili na dumating, pero alinman ang gawin nila, makakamit ni Yehan ang layunin niya. At sila, sa madaling salita, ay naging mga pyesa sa kamay ng kalaban. Narinig ito, dahan-daang ibinaba ni Yehan ang basong itinaas niya at ngumiti, ang lugar na ito ng Yaoguangyo ay ngayon parang latian. Kahit sino na lumakad dito, may posibilidad ng mga patibong. Kung pinili ninyong dumating, dapat may kamalayan kayo sa ganitong sitwasyon. Kahit hindi ko kayo tulungan sa likod, sa tingin nyo ba makakalabas kayo sa latian na ito? Kabanata 2138. Kaya inamin mo na ginagamit mo kami. Ngumiti ng madugong si King Shire, talaga bang iniisip mo na walang nakakaalam kung anong laro ang gusto mong laruin?
Hindi nagalit si Yehan, ngumiti lang siya at sinabi, kung ganoon, bakit kayo narito ulit ngayon? May pagkakaiba ba kung darating kami o hindi? Tiningnan ni King Wutian si Yehan at sinabi, hindi hanggal ang mga tao rito. Malaki ang pressure mo laban sa Kang Clan, gusto mong isama kami, pero baka mali ang ideya ko. Ngumiti si Yehan, Wutian Wang, masyado kang nag-aalala. Kahit gusto kong isama kayo, kaya mo bang magdesisyon para sa puwersa sa likod ninyo? Kung ganun, ano ang ibig mong sabihin? Tinanong siya ni King Abi. Sinabi ko na, curious kayo sa akin, at ako rin ay curious sa inyo, iyan lang. Siyempre, hindi maniniwala ang mga tao rito sa sinabi ni Yehan. Paano niya sasayangin ang oras sa kanila sa ganitong oras? Ye Chanzen, may kasabihan, ang matatalino ay hindi nagsasalita ng madilim na salita. Bakit hindi mo direkta ipahayag ang layunin mo? Baka may hindi inaasahang pakinabang ka. Ang sabi ni Passing Water Heavenly King. Narinig ito, nginitian ni Yehan at sinabi, dahil sinabi ni Passing Water Heavenly King iyon, may tanong ako sa inyo. Ye Chanzen? Sige, sabihin mo lang. Lahat kayo ay dumating sa Yaoguang Realm. Dumating ba kayo upang panoorin ang excitement? O may iba kayong layunin? Dahan-dahang tiningnan ni Yehan ang bawat isa sa paligid. Ilan ang narito lang para panoorin ang excitement? Ilan ang may ibang layunin? Narinig ang sinabi ni Yehan, maliban sa tunog ng zither at sayaw, tila nanahimik ang lahat sa restoran. Ngunit mahirap basahin ang tunay na damdamin ng bawat isa sa kanilang mga mata. Tiningnan ito ni Yehan at iwinagayway ang kanyang kamay. Agad na umalis ang magandang babaeng nasa kalagitnaan ng edad kasama ang music hero at mananayaw. Ang manatili pa ng 1 minuto ay nagdulot ng matinding pressure sa kanya. Hindi nagtagal, wala ng tao sa buong restoran, maliban kay Yehan at sa iba. Ang tahimik na atmosfera ay nagdulot ng kawalan ng salita, at dahan-daang lumitaw ang ngiti sa sulok ng bibig ni Yehan. Hindi mahalaga kung hindi sila sisigot, nakamit na niya ang hindi inaasahang bagay mula sa tahimik na sitwasyong ito. Ngayon na nakita na niya ito, hindi na kailangang sabihin pa, baka hindi pareho ang layunin ng lahat, at hindi rin mainam kung sasabihin pa. Ang buong restoran ay tila napakatahimik, at ang tahimik na atmosfera ay nagdulot ng pag-iisip sa mga tao kung paano ito sirain, dahil walang sino mang naruroon ang gustong direktang sagutin ang tanong ni Yehan. Ngunit kahit walang tunog sa ngayon, mas mabuti ito kaysa may tunog. Dahil sa katahimikan, nahulaan na ni Yehan ang ilang sagot. Hindi may kikaila, sa mundo ng tao ngayon, maraming puwersa ang nagmamasid sa excitement. Ilan sa kanila ang gusto ng kamatayan ni Yehan, habang ang iba ay walang pakialam sa desisyon niya. Sa wakas, alam na ng marami ngayon na sa pamumuno ni Yehan, nagsanib puwersa ang 4 na dakilang puwersa, Soul Clan, Zun Clan, Xin Clan, at Qin Clan, laban sa Kang Clan. Bagaman mahirap patayin sa umpisa, kung totoong mamamatay ang tao, tiyak na may magagalit at may mangangamba. Sa huli, mawawala ang ilang kapangyarihan sa sangkatauhan, at kung magpapatuloy ito, mabilis na aatakehin ng Kang Clan ang 4 na heavenly domains, at unti-unting mahihinang ang kapangyarihan ng sangkatauhan. Sa ganitong kaso, magiging disadvantageous sa laban kontra sa Kang Clan. Siyempre, ilan sa mga dumating sa Yaoguang Realm, Yi Polo, Qingyi Heavenly King, Passing Water Heavenly King, Abi Heavenly King, Shire Heavenly King, at Wat Ian King, ang nag-iisip ng desisyon. Hindi alam ni Yehan, kahit sa 6 na ito, hindi rin alam, nakatago ang iniisip ng bawat isa. Dumating sila sa Yaoguang Domain, tila para panoorin ang lugar, ngunit hindi ito marahil ang kanilang nag-iisang layunin. Mukhang mahirap sagutin ang tanong ko. Nakita ang tahimik na eksena, ngumiti si Yehan, ngunit walang problema. Dahil narito kayo ngayon, karangalan ko ito, Yehan. Lahat, matagal ko na kayong hinahangaan, at rerespetuhin ko kayo para sa basong ito ng alak. Nakita ang itinaas na baso ni Yehan, itinaas din ng lahat ang kanilang mga baso bilang tugon. Ibinaba ni Yehan ang kanyang baso, at muling pinuno ito ni Zug Prajna para sa kanya. Kabanata 2139. Sa oras na ito, nagsalita ang tahimik na King of Passing Water. Tiningnan niya si Yehan at ngumiti, Ye Chanzen, hindi ko alam ang layunin ng iba pang mga kaibigan. Depende na lang ito sa iyong ipinapakitang kakayahan sa Yaoguangyo. Narinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, tama ang Passing Water Heavenly King. Walang sino man ang gustong mamuhunan sa isang Wolf King na tila mamamatay na, maliban na lang kung kaya nitong sirain ang mga kaaway na nakapaligid dito at ipakita ang karangalan ng hari. Magaling, naiintindihan ni Ye Chanzen.
Ngumiti si Passing Water Heavenly King. Ngunit ngayon, nagamit mo na ang taktika na ito, kaya hindi mo ba pinahamak ang mga mamumuhunan? Kung tama ang hula ko, kapag nakalabas kami sa taktika na ito ngayon, tiyak na pagbabantayan kami ng Kang Clan. Ano ang pakinabang nito sa iyo? Siyempre may pakinabang, sagot ni Yehan habang ngumiti. Kung inaatake ng Kang Clan ang mga mamumuhunan, hindi ba ito magpapagalit sa mga nasa likod nila na nagmamasid pa rin? Kung sila'y umatake, sa tingin mo ba maliit lang ang pressure sa akin? Gaano karami? Narinig ang mga salitang ito, habang galit ang ilan sa kanila, hindi rin nila maiwasang manginig sa loob. Pwede kaya siyang mas may kapal ng mukha? Ngumiti si Passing Water Heavenly King, Ye Chanson, hindi ito palaging ganoon. Ang target ng Kang Clan ngayon ay ikaw, hindi kami. 2 araw na ang lumipas mula sa huling laban sa Kang Clan. Lalabanan ka nila muli, at alam ng lahat na binigyan ka ni Kang Tian Burial ng 3 pagkakataon upang sumuko, at ito na ang huli. Kaya ba't sobrang tiwala mo na mabubuhay ka sa pagkakataong ito na hindi ka patayin ni Kang Tian Burial? Ang tiwala ay laging nagmumula sa lakas at swerte. Noong nasa Yaochi ako, may naniwala bang mabubuhay ako? Noong nasa Jiuyo Terrace ako, may naniwala bang mabubuhay ako? Pero sa huli, nabuhay ako. Bagaman karamihan ay swerte, nakikita rin na hindi pa nais ng Diyos ang aking buhay. Ngumiti ng bahagya si Yehan, at ang mga salitang ito ay nagdulot ng katahimikan sa lahat ng naruroon. Bukod pa rito, tila nakalimutan ng lahat ang isang bagay. Napakakulay ng lugar ngayon. Sa tingin ninyo ba may babaeng dominante na may lakas ng loob na makilahok? Bigla ang sinabi muli ni Yehan. Narinig ito, namutla ang noo ni Passing Water Heavenly King at ng iba pang tahimik. Hehe, lalaki, kilala mo ako ng husto. Ngunit hindi maganda ang magsalita ng masama tungkol sa likod ng iba. Babaguhin ko ang iyong ugali. Kung susundan mo ako sa hinaharap, ayokong makita kang magsalita ng tuwiran sa akin. Isa-isa, sa likod. Sa oras na medyo tahimik ang atmosfera sa restaurant, dumating ang babaeng hindi iniimbitahan ngunit tiyak na darating, si Muran. Nakaputi pa rin ang suot niya, nagkunwaring lalaki, at sinundan pa rin siya ni Kang Jinglo. Ang kanyang pagdating ay agad na nakahuli ng atensyon ng lahat. Ang tanyag at ambisyosang babaeng ito ay kilala na sa lahat, at nang lumitaw siya, ang aura sa kanyang paligid ay agad na nakahuli ng paghahambing sa maraming henyo. Tahimik na pinanood ni Zog Banroo si Kang Tianzan. Ang babaeng pinupuri ni Yehan ay siya lang ang babaeng nais niyang bigyan ng pansin, at ngayon nakita na rin siya ni Zog Banroo. Sa unang tingin, namangha rin si Zog Prajna sa karisma ni Kang Tianzan. May kaakit-akit na mukha ang babaeng ito, para bang walang babaeng makakatalo sa kanya. Kung lalaki siya, baka pati ang kababaihan sa buong mundo ay mabigani. Kahit na isang magandang lalaki tulad ni Ji Jiukan, talagang mababa pa siya kumpara sa babaeng ito kahit nakadamit ng lalaki. Sa pagdating ni Kang Tianzan, napuno ng pagkabigla ang mga mata sa restoran. Maliban kay Yehan, Yi Polo, at Abi Tianwang, ang iba ay talagang nagulat. Ito ang unang pagkakataon nilang makita si Kang Tian Burial. Bagaman narinig na nila ang pangalang Kang Tian Burial, ngayon lamang nila nakita ang kanyang tunay na anyo. Bukod sa nakakatakot na lakas, mayroon din siyang kahangahangang anyo. God Burial. Huminga ng malalim sina Passing Water Heavenly King at ang iba. Ang pagdating ng babaeng ito ay nagdulot ng biglang pressure sa lahat. Sa oras na ito, hindi tumayo si Yehan. Tumangala siya at ngumiti, babae, hindi ko gusto magsalita ng masama tungkol sa iba sa likod nila, at mukhang tama ako. Bagaman maganda ka, medyo makapal ang mukha mo. Bakit, pinapayagan ba ng lugar na ito na dumating ka pero hindi ako? Tumingin kay Yehan si Kang Tianzan, at umupo sa harap ng bakanting mesa, na tila inihanda para sa kanya. Siyempre, ngunit inireserba ko ang lugar para sa iyo ngayon. Ngumiti si Yehan. Talaga, may bahagyang pang-aasar sa labi ni Kang Tianzan. Tiningnan niya si Zog Banroo na katabi ni Yehan at ngumiti, lalaki, pag pumunta ka sa ganitong romantikong lugar, dapat ba mataas ang kalidad ng babae, hindi ba? Maaaring ito ang iyong panlasa. Biglang tumutok ang mata ni Kang Tianzan kay Zog Banroo. Bago dumating si Kang Tianzan, walang nakapansin sa kanya. Nakatuon ang pansin sa Yehan, at automatiko nilang hindi pinansin si Zog Banroo na nakasandal sa kanya. Sa mundong ito kung saan ang kapangyarihan ay mahalaga, si Zog Prajna ay babae, at walang cultivation. Bagaman may kaakit-akit na anyo at kaunting karunungan sa mundo, ordinaryong tao pa rin siya at hindi makakaakit ng atensyon. Ginagamit lang bilang suporta.
Ngunit ngayon, nakatuon kay Zhou Banroo si Kang Tianzan, kaya napatingin ang lahat. Dati, automatiko nila siyang hindi pinansin. Wala talaga silang kuryosidad sa babaeng ito. Narinig ang mga salitang ito, ngumiti si Yehan, ang babaeng si Kang Tianzan ay talagang inakala si Zhou Banroo bilang mananayaw na kasama sa alak sa restoran. Kabanata 2140. Kung ganun, anong klaseng babae ang sa tingin mo ay karapat-dapat sa kanyang antas? Ang sinabi ni Kang Tianzo ay hindi ikinagalit ni Zhou Prajna. Ang tanging makakagalit sa kanya ay si Yehan. Habang nagsasalita, inilagay ni Zhou Prajna ang isang piraso ng prutas sa pagitan ng kanyang 10 daliri at ibinigay ito sa bibig ni Yehan, sabay ngiti, matamis ba? Matamis. Ngumiti si Yehan bilang tugon. Ang ganitong malapit na kilos ng dalawa ay agad nagbago sa mga mata ni Ipolo at ng iba pa. Ang isang babaeng tila ordinaryo lamang ay kayang mag-flirt sa batang tanyag sa buong mundo sa ganitong pagkakataon, malamang, hindi siya simpleng tao. Nakita ito, isang malamig na kislap ang lumipad sa mga mata ni Kang Tianzo, at agad na umikot ang mga labi niya habang sinasabi, ang babaeng karapat-dapat sa kanya ay hindi dapat mas mahina kaysa sa akin. Isa kang langgam, karapat-dapat ka ba? Kung nais mong umakyat at maging isang phoenix, malamang hindi iyon ang iyong kapalaran. Ang sinabi mo ba, pwede ko bang isipin na naiinggit ka sa akin? Hindi ko inasahan na ang tanyag na Kang Tian Burial ay may inggit, at ang paksa ng inggit ay isang langgam lamang. Parang dapat akong magpasalamat. Ngumiti ng bahagya si Zhou Prajna. Ang babaeng hindi nagugulat sa mga pangyayari at kalmado sa harap ng mundo, agad na nagpakislap sa mata ni Ipolo at iba pa. Hindi siya simpleng tao. Narinig ito, maingat na tiningnan ni Kang Tianzan si Zhou Prajna, biglang lumamig ang mga mata niya at sinabi, interesante, mukhang nagkamali ako. Sino ka nga ba? Gusto mo bang malaman? Bakit hindi mo itanong sa lalaking ito? Habang nagsasalita, kumuha si Zhou Prajna ng isa pang piraso ng prutas at ibinigay ito kay Yehan. Maraming tao sa silid ang labis na namangha. Harapin ng isang Kang Tian Burial, ang isang babaeng makakagawa ng ganitong kilos, kahit ordinaryong babae, sapat na para humanga ang iba. Tiningnan ni Kang Tianzan si Yehan at sinabi, lalaki, hindi ko inasahan na may ganoong kaakit-akit na tao sa tabi mo. Bakit hindi mo siya ipakilala? Ngumiti si Yehan at sinabi, kailangang malaman mo lang na siya ay napakahalaga sa akin, Tianlong, at gayon din sa akin. Noong kabataan, natalo ko na ang maraming kalaban, ngunit hanggang ngayon, hindi ko pa natalo ang babaeng ito. Ang hirap ng pag-conquer sa kanya ay hindi bababa sa pag-conquer sa iyo. Bagaman nalito ang mga naruroon sa sinabi ni Yehan, sapat na ang linyang, ang pag-conquer sa kanya ay hindi bababa sa pag-conquer sa iyo, para makita ang halaga ng babaeng ito sa kanyang mga mata. Bahagyang tumutok ang mga mata ni Ipolo at iba pa. Ang babaeng halos kanilang pinabayaang pansinin ay talagang mahalaga kay Yehan. Bukod pa rito, ang pag-conquer sa kanya ay talagang kasing hirap ng pag-conquer kay Kang Tian Burial. Kung ganun, karapat-dapat ang babae sa tabi ni Yehan ang kanilang pansin. Ang dulo ng labi ni Kang Tianzan ay nakakulubot sa malamig na ngiti. Tiningnan niya si Zhou Prajna at sinabi, kaya, siya ba ang babae mo? Hindi pa. Umiling si Yehan at ngumiti. Kung hindi pa, gusto kong malaman kung ano ang karapat-dapat sa kanya para sa iyong pansin. Tiningnan ni Kang Tianzo si Yehan ng may malamig na tingin. Ngumiti si Yehan at sinabi, marahil malalaman mo ito sa hinaharap. Kung kailangang pumili sa pagitan ninyo at niya, pipiliin ko siya at isusuko ka. Ano ang pagpili at pagsuko? Kung sobrang halaga sa iyo ang babae, paano kung patayin ko siya ngayon? Malamig ang mukha ni Kang Tianzang at may bahagyang nakakatakot na intensyon ng pagpatay sa kanyang katawan. Ngumiti si Yehan at sinabi, Kang Tianzan, payuhan kita, huwag mong isipin iyon. Kung patayin mo siya, kailangan mo munang patayin ako. Hehe, Hanggal, hindi mo ba nakikita na naiinggit siya? Ngumiti si Zhou Prajna at sinabi, ang ilang babae ay tila yelo, walang puso at walang pagnanasa, ngunit kapag naiinggit, nakakatakot iyon. Pinangangalagaan mo ako ng sobra at nakapagpasaya sa ilang babae na hindi masaya. Ngumiti si Yehan at sinabi, hindi ko iniisip iyon. Para sa isang babaeng may determinasyon at mataas ang puso, ang selos ay maaaring pinaka-nakakatawa sa mundo. Basta hawak niya ang mundo, hawak niya ang lahat. Ang nakakaalam sa akin ay ikaw, Yehan. Biglang, pagkakabigkas ni Yehan, nagbago ang malamig na mukha ni Kang Tianzan sa isang nakakaakit na kulay. Ang mabilis na pagbabago ng ekspresyon ay para bang ibang tao siya mula sa yelo at nakakatakot na intensyon kanina.
Nakakubli ang mga mata ni Zug Prajna. Akala niya ay nakuha na niya ang kalaban, ngunit ipinakita ni Kang Tianzan ang totoong anyo. Para kay Kang Tianzan, maiinggit ba siya? Walang nakakaalam, ngunit sigurado na hindi pa niya itinuturing si Zug Prajna bilang isang mas mataas na antas na tao. Matalino ka, ngunit sayang hindi mo pa ako kilala. Sa kabilang banda, ang lalaking nasa tabi mo ay mas kilala ako. Alam niya ang gusto ko. Tiningnan ni Kang Tianzang si Zug Prajna ng mapaglarong, ngunit kailangan kong aminin, may kaunting pekana ka. Ano naman? Panalo ka sa pagkakataong ito. Sa susunod, hindi kita papayagan ng ganun kadali. Kang Chanbo, tandaan ang pangalan ko, si Zug Prajna. Mula ngayon, hindi maiiwasan ang ating mga pagkikita. Oo, makukuha ko ang lalaking hindi mo makukuha. Pagkatapos sabihin ito, hinawakan ni Zug Prajna ang mukha ni Yehan gamit ang dalawang kamay at hinalikan siya ng malalim sa mga labi ni Yehan, na labis na nagulat. Bagaman pansamantala lamang ang pagkakadikit ng mga labi, sapat na ito upang ikagulat ang lahat sa medyo konserbatibong mundo. Si Ipolo at iba pa ay namangha, may bahagyang kasiyahan sa mukha, at ipinagmamalaki ang babaeng nakabaon sa langit. Sa totoo lang, medyo nagulat din si Yehan, ngunit si Zug Prajna, na bihirang matalo sa sinuman maliban kay Yehan, ngayon ay bahagyang natalo sa verbal na labanan kay Kang Tianzan, na nagdulot ng mabilis na paghinga sa kanyang puso.